And to talk more about the second trillion peso March rally, we have Akbayan President Rafaela David. Rafaela, good morning. Thank you for joining us. Good morning po, Sir Angel, Ma'am Angela, at syempre sa mga tagapanood natin ngayong umaga. Okay, Natulog na ba from Natulog the ka ba? Oo. March yesterday? Parang wala pa. Oo, tuloy-tuloy po, ilang araw na rin po kaming walang tulog, pero ito po, medyo bumabawi na. All right, Rafaela, this was the second trillion peso March. So what would your overall assessment be about the turnout, of course, the atmosphere and the messaging? Ramdam na ramdam po natin yung init ng pagtindig ng taong bayan, ng ating mga kapwa Pilipino na patuloy nangangalampag na magkaroon na ng pananagutan at gayon din siguraduhin makulong yung mga big fishes, hindi pwedeng mga dilis lang. At gayon nakita natin hindi lang ito sa EDSA pero nationwide po tayo. Over 100 areas, activities all over the country, sabay-sabay na tumindig at ipinakita na lahat po, anumang sulok ng Pilipinas ay nananawagan na siguraduhin hindi lang makulong yung mga kurakot, pero dapat pangmatagalan din po yung ating hinihinging reforma. Ipasa na agad-agad yung anti-dynasty bill para hindi pa ulit-ulit na inaabuso ang kabanang bayan ng ilang mga pamilya. But of course, for once, with the investigation that is happening right now, the cases that is filing at the moment by the Ombudsman, ano ba ang tugon, 'di ba, ng kayo mga grupo ninyo tungkol dito? Kayo ba ay nasisiyahan? Sino ba yung nakikita ninyo na dapat, no, na makita natin sa kulungan? Siyempre nakita po natin yung mga arrests that were already handed out a few days ago. At sa tingin po natin, this is a positive step. Gayon din, may mga ilang mga nagsoli ng pera voluntarily. At maganda nga kasi ito ay kasunod sa sinabi ni Cardinal Ampo na dapat ay meron namang pathway para sa mga kababayan natin. Pag-amin, pagsisi at pagbalik ng pera ng bayan. At lalo sila ay kinakatok ng kanilang konsensya. Ganun pa man, sa palagay po natin, barya pa lang po yung naibabalik at parang mga small fishes ang nahuli. Yes, Dilis at sapsap, karamihan ng arrest nitong nakaraang araw ay mga DPWH personnel. At alam natin, marami dyan baka sumusunod sa utos ng mas mataas sa kanila, lalo na yung mga more powerful political leaders natin. So yung mga recommendation na i-file na case against the senators and congressmen mula sa ICI a couple of days ago, babantayan po natin para sana tuloy-tuloy yung mga talagang nasa mataas na pwesto at tuloy-tuloy din po na sana makulong sila. Ang panawagan nga po namin kahapon ay dapat bago magpasko, may big fishes na makulong. At yun sana yung magpapasaya sa ating Pasko this coming December. Okay. Yes. Alright, we have to fix that. Okay, medyo nawawala si Maganda Ms. sana. Rafaela David. Oo. Yeah, Rafaela, I think your Wi-Fi. Hello? Na-corruption. Let's try to fix that. Na-corruption din ng Wi-Fi. Well, we all know naman yung natin linya dito. But of course, dito sa Pilipinas, yung internet connection natin. Yun, but of course, we hope to fix it para mas maging tuloy-tuloy yung ating usapan with Ms. Ayun, Rafaela. yun. Okay na ito si Ma'am Rafaela. Yes, Try go that ahead. again. You were saying. Okay po ba? Is it Ayan. better? Better, Apo. yes. Go ahead. Ayun, yes. Oo nga, yun nga po, sa atin hindi pa sapat yung mga baryang binalik na pera at gayon din yung mga alam natin na DPWH officials na baka ay sumusunod lang din sa mas makapangyarihan sa kanila. Kaya before Christmas arrives, sana ang pamasko naman sa atin, yung mga big fishes, yung makulong, at ibig sabihin yung mga pinaka-powerful at pinaka-mataas sa pwesto, na sila naman yung talagang mas mataas ang pananagutan sa corruption scandal na ito. But you're right, Rafaela, that we've seen only small fishes so far. Pero we know that all of this stem from yung mga flood control projects. But ang dami na naglalabasan recently, yung sa BIR, you have sa customs, agriculture. Education. Parang this is just a tip of the iceberg. And ano plano ngayon ng grupo nyo to hold all these accountable? Kasi you could remove the personalities
but the system and the culture is in place. Precisely po, no? This is just the tip of the iceberg. Yung korupsyon, hindi lang yan sa DPWH. Alam natin, maski sa customs, DIR, actually po, na kapag taga-customs ka, di ba, makikita mo, ang dami na nilang na patuloy yung pangangalampag natin. At gayon din, hindi lang pangangalampag, proactively ay magbantay tayo sa mga projects ng gobyerno natin. And the Catholic Church already agreed, lahat ng diocese nila ay i-activate para magbantay ng proyekto ng gobyerno. Gayon din, para po sa systemic reform, naniniwala po Yes. kami yung anti-dynasty bill ay talagang makakatulong para baguhin yung rules of the game. Ibig sabihin po kasi nito, pag wala ng bawal ng dynasty sa election, ibig sabihin po ay hindi na makakapag-monopolize ang ilang pamilya sa political power. At mas marami pong ibang mas magaling na hopefully mas according to yung kakayanan din po nila ang makapasok sa gobyerno. So, we're hoping to change the rules of the game. Hopefully, ang makakaupo sa pwesto, yung talagang deserve at talagang public service ang nasa puso, hindi private business. Yun nga maganda sinabi mo, yung word deserve, but I'd like to ask, no, kasi time and again, history will prove it, nangyari na sa PDAF, we put certain personalities in jail, pero paulit-ulit ang corruption. How far now do you hold this accountability of corruption in the nation, kahit indirectly, hindi nagnanakaw? Does it go as high as the president or the vice president, because sila ang mga leaders ng land natin, and yet under their watch, something like this happens. In other countries like South Korea, mismo ang mga prime minister nila ay sila unang mag-resign. Nako, sa totoo lang, dapat talaga panagutin natin hanggang Malacanang. Kasi ang hirap naman na hindi papanagutin si Marcos. In the first place, nangyari itong paglobo rin ng corruption na ito sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kaya napakahalaga na kalampagin natin ang Malacanang, siguraduhin na talagang yung tatapusin niya ito, pinangako niya yon, ay ipakita niya sa bayan na seryoso siya. At sa tingin natin, makikita natin seryoso siya kung yung mga malalaking isda ang mapapakulong, walang pamilya, at gayon din, i-certify niya as urgent yung pagpasa ng anti-dynasty bill. Kasi that will show na hindi lang ito for show at hindi lang ito basta-basta sinusubukan niya rin tumakas sa pananagutan. Gayon naman si VP Sara, alam natin, kailangan pa niyang i-explain yung Confi funds. Yes. Marami nga po sa akin nag-file or nag-endorse ng impeachment niya. At naniniwala, hindi niya deserve ang pagiging vice president at ang ating mga kababayan na magsasuffer kung siya ang makakaakyat sa Malacanang muli at ang kanyang pamilya. Kaya pero sa dulo, hindi po dapat tayo pumili sa team kadiliman at team kasamaan. Kaya ipasa na anti-political dynasty bill para hindi lang isa o dalawang pamilya yung matatanggal natin dyan, pero sana po lahat. Well, your group has made it clearly even before pa na hindi kayo for revolutionary government, hindi kayo for transition council, and you guys don't call for the resignation of President Bongbong Marcos as well as Vice President Sara Duterte. Now, what kind of accountability are we talking about here aside from those that you have mentioned? Especially right now, ang mga tao ang nagsasabi, medyo parang tahimik yung mga kakampinks. I'm not saying you're from kakampink, no? Pero may mga, minsan kasama nyo sila, di ba? Doon sa rally, nakita natin yung ibang mga miyembro doon. Nagtatanong sila bakit parang tahimik kayo in terms of making these officials accountable, yung pagpaparesign sa kanila. Hindi ba dapat ay mas maingay kayo aside from doing this march? Sila. Oo, 'di ba? Parang yun yung mga, of course, mga tinatanong ngayon ng mga tao. Actually po, Ma'am Angela, I'd like to disagree kasi yung mga leader natin na nasa hanay ng democratic opposition ang nangunguna sa pag-file ng very important and critical bills para una, maimbestigasyon talaga ito, maging totoo at may ngitin yung investigasyon. Kasama po dyan yung pag-file natin ng ICI bill at mga kasama po natin ang nanguna sa
file yan. Kasi po yung ICI, ayaw natin na parang baka ano lang yan, pang cover up. Kaya mahalaga yung ICI bill para magkangiting talaga at maging transparent din yung ICI investigations. Yung mga kasama rin po natin, yung nanguna sa pag-file ng anti-dynasty bill. Kasi gusto natin hindi lang changing of the guards, pero changing of the system kung saan ang electoral system natin hindi dapat pamilya ang naghahari. Gayon din po, ilan po tayo sa mga nanguna sa pagpapanagot, halimbawa kay VP Sara at sa iba pang mga sangkot sa korupsyon. At ito pong trillion peso march, very proud tayo to say, karamihan po ng nanguna dito ay ating mga kasama sa democratic opposition at gayon din sa civil society sector na naniniwala kung gusto natin ng pagbabago, siguraduhin lang po natin na ito ay within our legal framework at ginagalang ang rule of law at hindi papahinain lalo ang ating demokrasya as enshrined under our constitution. So napakahalaga po na wag nating hayaang ma-hijack ng mga undemocratic forces ang galit ng mamamayan. Kasi po pag dumiretso po tayo sa REVCO, ang mananalo po dyan ang pinakahanda. At ang pinakahanda po, yung grupo ni VP Sara, kasi siya na mismo nagsabi, handa siyang pumalit kay President Marcos. So kailangan pong maging mapanuri tayo kasi any cause that threaten our democracy ang mananalo po yung pinaka-kanan at pinaka-undemocratic at sila po ay sila VP Sara. Kasi baka military junta ang punta at yun po ay magiging trahedya sa ating demokrasya at yun naman din po yung binanggit ni Cardinal Ambo sa kanyang speech kahapon. Hindi natin kailangang sunugin ng bahay para patayin ang mga ipis at iba pang mga peste na mamahay doon sa ating demokrasya. Hindi man ganun perfecto yung demokrasya natin, palakasin po natin ito by passing the anti-life. Okay. Rafael, dugtong lang Kasi, doon. go ahead. The last time we spoke, right after yung September rally nyo, parang ang messaging niya was a countdown for accountability all the way to November 30. Ngayon, tapos na tong November 30, ano yung next na gagawin nyo na event or ano yung babantayin nyo that would trigger another massive rally? Magbabantay po tayo hanggang Christmas kung may big fish na mahuhuli. Okay, big Pero fish. yung isa pa pong pinagpaplanuhan natin ay next year, syempre po, we're celebrating the 40th anniversary of People Power. That's right. And para sa atin, this is the best instance of a peaceful protest that really brought about transformative change. And ano nga, yun nga po yung nagdulot nitong ating konstitusyon ngayon kung saan ang binubuhay natin ay ang demokrasya ng Pilipinas. And we hope in the spirit of EDSA and People Power, siguraduhin natin na itong unfinished project na palakasin yung demokrasya natin ay tuloy-tuloy. So, most likely po, makikita-kita ulit tayo sa EDSA by EDSA. next February. Okay. Oo, sa EDSA. ano Okay. yan, kumbaga parang Feb 25 ba? third franchise ng rally nyo, kumbaga. Feb Tama ba? 25 yan, no? Feb 25 ang sa inyo. Yes. Pero, oo, 22 to 25 po yan. Tingnan natin yung exact baka 3 date. days pa. Okay. Well, I was wondering also, hindi po madali ang pagpaplano ng mga ganitong malawakang rally at in the end, nagiging peaceful naman, no? Awa ng Diyos, walang nasasaktan, etc. But of course, a lot of people are asking as well, paano nyo ba natutugunan itong mga rally nito? Meaning yung funding, no? Papaano nagkakaroon ng funding ang mga ganitong klaseng rally? Sino ba yung backup ninyo? Kasi syempre may mga ibang nasasabi na mga kalaban ng ganito, pinupondohan yan. Maganda na po manggaling po sa inyo. Alam niyo po, grabe yung pag-aambagan at pagtataya ng mga iba't ibang organisasyon na bumubuo nitong trillion peso march. Kung tutuusin po, halos lahat kami ay abonado para lang masiguradong tuloy-tuloy itong ating protest action. Samantala, yung mga politiko natin, yumayaman. Kaya po, tapos tayo, naglalabas pa tayo ng sariling pera para lang masiguradong maging successful po ito. And we're so thankful po doon sa mga artists na voluntary sumama para mag-perform. Gayon din yung kasama po natin, maski sa production team. Lahat po yun, puro volunteers. Tapos, para sa mga logistical cost at iba pang mga pangangailangan, talaga pong grabe ang pag-aambagan ng lahat
ng mga civil society organizations, pati po yung mga kasama natin sa simbahan. Yung Caritas Philippines po, isa sa mga talagang namuna sa pag-organize nito. At grabe rin po yung kanilang naging leadership at pag-contribute, pag-aambag doon sa pag-ensure that this second trillion peso march ay magiging successful. At kita naman po natin, mukhang talaga pong yung energy ng mga tao ay naging masaya sila dun sa kinonduct nating activity, pero sa dulo ay mas malakas ang kanilang boses ng hindi lang galit, pero boses din ng pag-asa na basta magkakasama tayo, kaya nating kalampagin ang gobyerno para kumilos. Alright, with that, patuloy kami makikipag-ugnayan sa inyo regarding this. And of course, balitaan nyo kami kung meron pa talaga yung inyong concrete plans dun sa third trillion peso march. Maraming salamat sa iyong oras, Akbayan President Rafaela David. Maraming salamat din po.